insertion ay ginagamit tungkol sa insertion. So, ang akala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Pero ayon nga po ay Kiko Barsaga, mismo, yung staff umano ni Ping Lacson, isa sa mga staff ni Ping Lacson, yung nagbigay ng litrato na nagsasabing magkasama minsan itong si Ping Lacson at si Diskaya. Magandang araw po mga kababayan. Amoy sunog si Tota Sotto, sunog na sunog kay Senator Marcolita sa usapin ng insertion. Yan po yung ating pag-uusapan, pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito mga kababayan. Kagaya nga ng sinasabi po nitong si Kiko Barsaga, galit na galit sila ngayon sa kanya at sinasabing siya daw po ay may pagkabaliw at may psychological problem dahil sa pagbubulgar niya ng korupsyon, pagnanakaw sa House of Representatives at pagiging tuta nitong si Sotto at si Ping Lacson. At ang kanilang tinuturong amo nga ni Kiko Barsaga ay walang iba kundi itong si Martin Romualdez. Kaya damay na umano pati itong si Bongbong Marcos dahil si Bongbong Marcos ang nagperma ng maanumalyang budget mula nung siya po ay maupo bilang presidente. Kaya nga naman, walang lusot. At kahit anong palusot po nitong si Tota Sotto, dapat nilang aminin na nagkakaroon talaga ng insertion. Ang importante lang naman, yung paglagay ba nila ng insertion, ito ba ay napunta sa tama o napunta sa bulsa ng iilan sa kanila. Yan po ang naging laman ng plenary speech ni Senator Marcolita. Ito, panoorin natin mga kababayan. Last Sunday, September 28, Senator Panfilo Lacson revealed that almost all senators in the 19th Congress inserted at least 100 billion worth of items in the 2025 GAA, citing that he had gathered documents showing that those were individual insertions. He said that such insertions could threaten the economy. Sinabi pa po niya, Mr. President, sa budget deliberation, pwede kong tanungin ito bakit pinayagan ito. Ang pagbusisi, lalo sa plenary, gusto kong malaman ilan ang isiningit na insertion, ang nag-release at paano na-implement. Mr. President, when former DPWH Undersecretary Cabral, as disclosed by Senator Lacson, offered insertions in the 2026 budget to the Senate President, Senator Sotto boldly refused, invoking transparency and good governance. At that time, he appeared to draw a moral line that insertions were wrong. Does this mean that the Senate President never had budget insertions during all the time he served as Senator of the Republic and as Senate President for almost 5 years? Yet when it was revealed that 100 billion worth of insertions actually found their way into the 2025 budget through the Senate itself, the Senate President shifted tone and justified them as part of the regular budget process. At the start of the plenary session last Monday, he even said, and I quote, "Amendments, insertions, or whatever you want to call it, whether individual or institutional, are part of the regular budget process. These seemingly inconsistent positions have once again stirred confusion not only within this chamber, but more importantly, among our people." Just yesterday, Mr. President, Senator Lacson clarified that he did not mean to put anyone on the spot, but expressed that this is a chance for both houses to heed to the public outrage against corruption. Yet the fact remains, his prior statements have already cast doubts and shadows, not just to the individuals he alluded to, but also to the integrity of this institution. His disclosure last Sunday ended up banners of newspapers Monday morning, to the consternation of his colleagues. While a caucus was called in the afternoon of the same day to explain that it was not meant to put anyone on the spot but to heed the public outrage, it's too late in the day, Mr. President. Mr. President, the confusion is further compounded. For years,
Senator Lacson made it his moral crusade to denounce budget manipulations as the breeding ground of corruption, particularly infrastructure projects like flood control. He called them humongous budget insertions that fueled waste and abuse. But then in the wake of public outrage, instead of pressing for accountability and demanding justice for past misuse, he appeared to have abruptly shifted tone. After pontificating on the evils of insertions, he suddenly got off from his hobby horse of morality and simply urged both chambers to heed the public outrage. What does this mean, Mr. President? That after all the thunder, we simply move on. This inconsistency, first condemning insertions as corrupt, then quietly moving on without demanding redress, only deepens public distrust. Are we truly committed to reform, or merely staging rhetorical battles without the resolve to clean up the rat? This flip-flop erodes the consistency of our institutions' stand. Are insertions wrong, or are they right? If they are wrong, why did we allow them? If they are right, why did we deny them before? Mr. President, we must confront this issue not with rhetoric, but with clarity of principle. The Senate is tasked under the Constitution with the power of the purse and the vital function of oversight. But let me ask, is oversight synonymous with budget insertions? Or are insertions merely convenient vehicles for pork and patronage? Without a clear framework, we risk reducing this chamber to nothing more than a rubber stamp of the powers that be, thereby undermining the checks and balances carefully designed by the framers of our Constitution. The so-called flood control scandal illustrates the urgency of this clarification, Mr. President. For years, billions of pesos were poured into flood control projects. Yet today, every typhoon, every monsoon rain still brings massive flooding to our communities. Where did the money go? Were the projects properly planned and implemented, or were they merely vehicles for lump sum appropriations and political accommodations? If Senate oversight means anything, it must mean exposing these abuses. But if oversight is confused with insertions, then the Senate itself becomes complicit. Instead of protecting the people from waste and corruption, we risk becoming enablers of it. This is why the rules must be clarified so that oversight is exercised as a constitutional duty, not as a bargaining chip for the insertions hidden in the budget. Mr. President, our people demand clarity. They demand consistency. Most of all, they demand accountability. The budget is not the private purse of politicians. It is the lifeblood of the nation. The flood control scandal is proof that unless we strengthen our oversight function, billions will continue to be wasted, and the Filipino people will continue to miserably suffer. Nako po mga kababayan natin, paano kaya ipapaliwanag nitong si Tota Soto ang kanyang sinasabi na nagkakaroon din siya ng insertion pero nasa tamang proseso daw, no? And itong si Risa Hontiveros, mga kababayan, paano niya kaya mapapaliwanag na siya po ay nasa minority at hindi po siya pumirma sa bicameral report pero nagkakaroon siya ng insertion. So parang lumalabas na napakalaking panggagago at napakalaking sinungaling nitong si Risa Tanas dahil minority po siya, hindi siya pumirma ng bicameral report pero mayroon siyang insertion. So ganon ka makapangyarihan itong si Risa Hontiveros. Kaya huwag tayong magtaka kung bakit ganito na lang nila ngayon. Protektado itong si Martin Romualdez at hindi nila kayang i-mention ang pangalan ni Martin Romualdez. Ganon din nila kaprotektado itong si Bongbong Marcos na hindi nila kayang isigaw na Marcos resign sa kabila po ng matinding anomalya sa korupsyon. At tandaan natin, yung nag-aproba sa lahat na insertion, sa lahat ng maanomalyang budgeting ay walang iba, mga kababayan po natin, kundi si Bongbong Marcos. So, paano ipapaliwanag nila ito ngayon? At pasalamat na lang tayo dahil meron tayong isang Senator Marcolita, no? Na talagang naninindigan at kini-question ngayon kung ano ba talaga ang tamang roles
sa mga insertion na nangyayari sa budgeting po, no? Napilit binabago kung ano yung nasa National Expenditure Program at ini-insert yung gusto nilang proyekto na kanilang mapagkitaan. So umamin na lahat na nagkakaroon ng insertion So bakit pilit pa dinideny nitong si Risa Hontiveros? And sabi nga natin mga kabayan, paano po ngayon ito mapapaliwanag ni Tota Sotto? Review of our rules and practices on budget amendments and insertions to draw the line between legitimate oversight and illegitimate manipulation and to reclaim the public trust in our stewardship of their hard-earned taxes. Let us not be remembered as the Senate that equivocated on principle. Let us be remembered as the Senate that stood firm for transparency, for integrity, and for the Constitution. Thank you, Mr. President. Thank you. Before I recognize the Majority Leader, I just wish the presentation of the privileged speech of the gentleman was delivered while Senator Lacson was here. But nevertheless, to answer his question of whether from my 1992 to the present have I not had any insertions, I guarantee you I have never made any insertion in the budget. Ang ina mo, Tota Sotto, wala na pong maniniwala sa inyong pagiging sinungaling. Diba? Ngayon pa nga lang, alam na po natin kung gaano kayo kontrolado ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Diba? So ngayon sabihin nyo na talagang wala kayong ginawang insertion or wala kayong ginawang illegal na insertion. Siyempre, pag inaprobahan yan, no, ibig sabihin, legal na yan. Whether ang intention ng inyong insertion ay mabuti man o hindi, inaprobahan na po Diba? Hindi doon si Sotto, nakita nyo po mga kababayan po natin. Dapat, kung gusto niyang magpaliwanag, no, dapat bumaba sa dyan. No, magpapalit muna siya kung sino po yung sunod sa kanya na mga nasa majority. Kasi, hindi pwede na ikaw ay presiding judge or president, no? Nakaupo ka dyan sa taas, tapos yung nasa baba ay makipagsagutan sa'yo. So, para kay Senator Marcolita, yan po ay disrespect, no? Kung sasagutin mo yung pinaka-Senate President nyo na nakaupo sa taas, no? O otherwise, nasa plenary po siya para pantay-pantay po kayo. Pero tingnan nyo si Tota Sotto, mga kababayan po natin, no? Tingnan mo kung gaano kabobo ito. Hindi talaga siya bumaba at sinagot itong plenary speech ni Senator Marcolita. So, hindi makasagot si Senator Marcolita sa kanya. Kaya sinasabi po ng kanilang mga trolls ay hindi nakasagot si Marcolita. Dahil sa respeto lang kaya hindi sumagot si Senator Marcolita. Because insertions are not tolerated and I will never do that because when I say insertions, that means it is inserted and it is not done in second reading. You know, but it is done in second reading and that was my explanation of the insertion pa rin. Insertion ibig sabihin kung ano yung original na pag-usapan, binago nyo, naglagay kayo ng bago, naglagay kayo ng panibagong amount, ibig sabihin insertion yan. May in-insert ka, di ba? Insertion yun. Sa kahit gaano, kahit anong paraan pa, insertion pa rin yun. The 100 billion mentioned in the newspapers. When there are individual amendments and institutional amendments and done on second reading, that is not insertion. Basta may pinasok ka, insertion pa rin yan, bobo ka. Huwag mo na bilogin yung utak ng mga Pilipino. Okay, so mga kababayan po natin, pakinggan natin ang rason ni Senator Marcolita kung bakit hindi niya na sinupalpal itong si Tota Sotto doon sa plenary. Dahil ayaw bumaba ni Sotto at gusto niya nandun pa rin siya sa tuktok habang makikipagsikutan si Marcolita. Di parang disrespect na po yun. Okay, pakinggan natin Senator Marcolita. At hindi sila makakalusot dito. Sabi ko nga, amoy sunog po itong si Tota Sotto. Walang pinagkaiba po sila ngayon ni Risa Hontiveros, no? Na mayroong 3.3 billion na insertion at 750 million ay flood control. Kaya Risa, kaya pala ayaw ni Risa Hontiveros, mga kababayan po natin, no? Pag-uusapan ang flood control. Mukhang tahimik si Risa Hontiveros sa usapin ng flood control po. Tangina, may 750 million pala siya, no? Na insertion, mga kababayan natin.
sa flood control. Okay, punta natin ulit si Senator Marcolita, mga kabayan. Ito ay may kinalaman doon sa tinatawag nilang insertions. Yan, sa Kasi insertion. kung maalala nyo, nung linggo, September 28, nagsalita si Senator Ping na sinabi niya, halos lahat ng senador ay nagkaroon ng insertions sa Doon sa 19 Congress. Sa 19 Congress. 19 Ang ibig Congress. niya sabihin, 2025 budget. Opo. Merong negative insinuation yun dahil nga sa flood control eh. Kaya kung nakikita ninyo, di ba pinag-uusapan yung mga insertions Opo. at doon kinukuha nga yung ginamit na pondo para sa mga tiwaling mga kawani ng DPWH na kung saan nauwi nga sa merong ghost at saka mga defective na flood control projects. Opo. So yung salitang insertion, nagkaroon ng negative connotation. Kaya medyo nabahala yung mga senador. Kasi Hindi lamang sa panig ng minority, Opo. ang karamihan nga majority. Kasi ang lumabas yan sa pahayag almost 100%, ano ha? Nung 19th Congress, 19 Congress senators ay may insertion. Almost all kanya. Almost all yun. Kaya ang Ngayon, ang total is 100 billion. Yun mga po. So medyo nagtaas ng kilay yung mga, siyempre, mamamayan. Ba? Oo. Ngayon, na-unsettle ngayon yung, hindi pa ako kasali sa, hindi pa ako senador noon. Ako nga, hindi ako kasali ron. Siguro 3 kaming wala ron. Si Senador Erwin. At saka si... Senador Bam, at saka Senador Kiko, Pangilinan. Oo. Mga wala pa po noong 19 Congress yun eh. Yun mga ganun. Opo. Pero yung karamihan ng senador, sabi niyo, almost all. So, merong negative. Na para bagang ang dating, lahat ng mga senador na yon ay sangkot. nagsingit, nagsangkot. Doon sa anomalya. So, na para bagang nangupit Yun ang lahat. tunog nun. Yun ang tunog. Yes. Hindi, totoo naman eh. Yun ang sinabi niya, almost all. Yun na nga po. So, dahil nga sa negative connotation, na-unsettle lahat yung senador. Okay. So, nabulabog. Ngayon, Sunday yun. Kinalunisan, nakita nyo ang headline. Yun din. Yun nga, Opo. So, yung malalapad na, anong tawag natin doon, Jen? Malalapad na mga pahayagan. Opo. Talagang, Broadsheet. headline Banner, talaga. banner So, story. ibig sabihin, talagang andun yung pogi points, di ba? Yes. Pero, may negative din sa mga Sa kapwa senador. kapwa senador. Nabahala ngayon, nabulabog talaga. Opo. Ngayon, kinahaponan bago kami magsimula ng session, nagpaliwanag si Senate President. Senate President Tito Soto. Kasi nagtawag siya ng caucus bago kami mag-session. All Senators Caucus yata. All Senator Caucus, parang alauna yata. Kaya lang, ang dumating 7 lang. Out of 24. Sa mga tweet, hindi naging makabuluhan yung caucus kasi 24 kami ang dumating, 7. Opo, Sa mga tweet, 1/3 lang ang dumating. Kaya ang ginawa niya, bago magsimula yung proceedings, yung session, nagpaliwanag siya na yun naman kanyang yun namang insertion yan naman, kahit ano pang tawagin nyo dyan, either tawagin yung amendment, tawagin yung insertion, o kung ano man salita ang gusto nyo gamitin, yan ay part ng regular budget process. Wala pong illegal per se sa insertion. Hindi, yun ang paliwanag niya. So paliwanag pakinggan po. nyo, yun ang paliwanag Sige niya. po, sige po, Tinatanong ko, kung ganun pala, ano yung pagpapahayag na yun na ikinabulabog ng mga ng mga kasama natin dito, di ba? Kung talagang kung walang masama doon, kung walang negative implication, Yung sinabi niya. ibig sabihin, kung mulat-mula pa, alam natin, common knowledge, na yan pala is a regular part of the budget process. Opo. Ano yung disclosure ni Senator Ping? Na ikinabahala ng marami sa kanila. Totoo. Tama. Ano ibig sabihin nun? Ngayon, Kaya po sila nababahala, kaya po sila medyo nag-react, no? Kasi lahat po sila may insertion. Kaya ang tanong dyan, napunta ba sa tama ang insertion o ito po ay napupunta sa bulsa ng karamihan? Kasi itong si Tuta Soto, kahit i-deny nyo po mga kababayan natin, bistado na kasi. Actually, no, kahit si Ping Lacson mismo yung naglaglag sa kanya eh. The moment na sinabi ni Ping Lacson na may nag-text kay Tuta Soto na isang Asik Cabral at sinabing patungkol sa insertion, doon pa lang, alam po nung nag-text na itong si Tuta Soto ay talagang gumagawa ng insertion. Kasi imagine yung mga kababayan po natin, basta-basta na lang po ba siya magti-text kay Tuta Soto kung hindi niya alam na itong si Tuta Soto ay sanay sa mga insertion
lalong-lalo na po sa mga proyekto na gusto nilang chap-chapin o pagkakitaan. Yun pa lang. Kaya, nung makita natin yon, sabi natin nga, no, ibig sabihin, itong si Soto, sanay na sanay sa mga insertion bago pa matapos ang kanyang termino sa pagkasenador. At sa pagbalik niya, nandiyan pa rin yung mga kliyente niya o kanyang mga kaibigan, mga suki, no, na mahilig makikiusap sa kanya ng insertion. Kaso lang, dahil gusto nila magpasikat, gusto nila magmamalinis, parang si Risa Hontiveros, no, ay ginamit nila yung text ni Asi Cabral para sa kanilang pagpapasikat. At akala nila siguro, mga kababayan po natin, malinlang nila ang taong bayan. Hindi po. Dahil naisip na ng taong bayan kung ano pala at anong klaseng tao itong mga ito. Tuloy natin, mga kababayan. Dahil dito po sa paliwanag ni Senator Marcolita, maintindihan mo kung bakit hindi po siya nakikipagdebate kay Soto pagkatapos ng kanyang plenary speech. Dahil si Soto hindi po bumaba sa kanyang kinaupuan. Baka ako. Hindi ba ako nung magsimula sa kanyang privilege speech? Inihayag niya na si dating Yusek Catalina Cabral nag-propose din na bibigyan ng 500M for the time being. Yan ang sinasabi ko, si Asi Cabral, mga kababayan natin. For now, at bibigyan kita ng para kung ano man yung priority mo, makauna ka na. O ba't tinanggihan ni Tito Sen, ni Senador Soto, Senate President? Ba't mo tinanggihan? Kung yun naman na pala part ng rig. Kasi nga, ginagawa nila itong kunwari pagtatanggi dahil gusto nilang sabihin na malinis po sila. Kung regular pala at tama yung proseso, ika nga, bakit mo tatanggihan? Regular process. Ba't mo tinanggihan? Iyon. Di ba? Bakit tinanggihan si Cabral? Kaya nga sabi ko, merong dito may mix reaction. Dito, signal dito Magkaibang mensahe, opo. Na magkasalungat. Merong mixed message dito na magkasalungat. Teka muna, yun ang gusto ko. Pwede ba niyong i-clarify yan? Hindi maganda yun na nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. Sapagat ang akala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Kaya nga, kasi gusto nilang gamitin pagpapasikat, no? Akala nila kasi mabobo nila yung mga tao at kapwa nila senador. Yung problema, may magaling na abogado. Ito yung analysis ngayon ni Senator Marcolita. Sunog na sunog sila, mga kababayan. Kinakailangan pa niyang sabihin, insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo, mabusisian, at bakit yan ay pinayagan. Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan, di ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. Yun. Ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na, Bawal in the day, pala. sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo Oo. Hindi man yung ako dapat na ipaliwanag to, ba't nangyayari ito? Kasi ang offer kay Tito Sen, di ba Sen? 500 yung kapwa ninyo ako aksyon, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Yun ang pinaka-bood ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama o mabuti? Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Kung masama, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap? Dapat na bahala yung mga kasama natin. Hindi naman, wala naman palang problema diyan. Ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senator Marcolita, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya, sino po ito? Si Senator Ping na po ito? O si Senador Soto, Senate President Soto? Senate President. Okay kasi po. siya yung presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba. Yan, hindi bumaba, bobo Mag-usap kami. Kasi siya presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kaya hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan, sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo, ay tawagin nyo si JB. Sa podium. Tawagin nyo po yung majority leader, magpalit muna kayo.
Kayo pong bumaba rito para Nag-usap. kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. So, yun ang reglamento pala. Okay. Oho. Alam niya yun eh, di ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng ano natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya kasi nakaharap siya eh. Presiding. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin sinabi niya, kinakailangan kanya nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Oho. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis, magbi-privilege speech ako. Wala pong ganon. Walang ganon, Hindi mo tama. pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yun kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Tama. Yun siya nasasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas eh. Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. Bagamat bago umalis ka ako si Majority Leader Mig Subiri, sinabi ko na po kung pwedeng paraanin muna ako. Kasi maiksi lang naman unahin ito. na kayo, okay. Kasi nakita ko yung agenda, Opo. apat na committee report. Ang iato ay... So, yun pala yun, mga kababayan natin, no? Kaya pala wala si Lacson, kasi tumakas pala, ayaw niya marinig itong privilege speech ni Senator Marcolita dahil siya po ang nagpasimuno at nagsabi na lahat ng mga senador ay mayroong 100 million na insertion maliban lang sa hindi umaamin at pilit pa rin na kukunwaring malinis pa virgin ay itong si Risa Tanas, no? At itong si Tuta Soto naman, mga kababayan po natin, no? Pilingero naman, kaya hindi makasagot si Senator Marcolita sa kanya dahil hindi po siya bumaba sa kanyang inuupuan bilang presiding officer na dapat nagpasab muna siya, nagpapalit muna siya para doon sa plenary hall mismo, plenary floor, makipag-debate or sagutan siya kay Senator Marcolita. Yun pala ang sagot, mga kababayan po natin. Again, no, ang insertion, kung ako lang, no, wala namang masama sa insertion kung ito po ay ginamit na maayos. For example, may isang lugar na humihingi ng budget, may isang local official na humihingi ng budget, may isang departamento na humihingi ng budget at wala doon sa National Expenditure Program. So, pwede po yun mapag-usapan sa plenary, pwede po yun mapag-usapan sa budget deliberation, budget debate. Kung magkakasundo ang lahat, so pwede magkakaroon ng insertion at bawasan yung ibang departamento na hindi naman kinakailangan. Pero gaya nga ng sabi ni Ping Lacson na halos lahat ng mga senador may insertion. Sabi ni GB, no, lahat ng mga senador may insertion. Sabi lang ni Risa, siya daw po ay walang insertion. Kaya hindi po daw titigil itong si Anthony Taverna na unang nagbulgar na may insertion itong si Risa Ontiveros dahil alas 12 daw po ngayong araw ay may bago na naman silang pasabog. Yan po ang ating pakabangan, mga kababayan po natin, no? Kung ano po ang ilalabas na ebidensya nitong si Anthony Taverna at ang kanyang partner patungkol po sa insertion na pilit dinideny nitong si Risa Ontiveros. Ay yung mga itong mga nasa minority ngayon, miyembro po sila ngayon ng isang napakalaking sinungaling at sindikato sa pagnanakaw. Kiko, Bam, Risa Ontiveros, ito, pa-virgin ito. Pero sila po, yung kanilang partido ang nakakakuha ng mga malalaking budget under the leadership of Martin Romualdez at pamumuno nito si Bongbong Marcos. Okay, isama na rin natin ito, mga kababayan natin, ha. Kasi itong si Ping Lacson, piko na po ito kay Miao Miao, mga kababayan natin, no? Piko na po itong si Ping Lacson kay Miao Miao. Ay sinasabi nga ni Miao Miao, no, na pinalabas niya yung picture na pilit dinideny nitong si Ping Lacson, no, na kitang-kita po na nagbisita itong Diskaya at nagpa-picture pa doon sa opisina mismo ni Ping Lacson. At sinasabi ni Ping Lacson na hindi daw po sila makilala at isang bisis lang po sila, no, nag-usap
Ngayon, sinasabi naman ni Ping Lacson, may gusto daw sumira sa kanya at may nagbibigay daw po ng litrato dito kay Representative Kiko Barsaga para sirain daw po siya. Pero ayon nga po ay Kiko Barsaga mismo, yung staff umano ni Ping Lacson, isa sa mga staff ni Ping Lacson, yung nagbigay ng litrato na nagsasabing magkasama minsan itong si Ping Lacson at si Diskaya. So bakit nagagalit itong si Ping Lacson? Ibig sabihin po ba, talagang mayroon po siyang masamang kontrata, hindi magandang kontrata o anomalya, no, sa mga Diskaya. Itong si Meow Meow, no, hindi po natatakot. Sabi ni Meow, Kiko Barsaga, galit dahil nahuli. Yan po mga kababayan po natin. No, sila po yung napakasinungaling. Sinasabing ayaw ng insertion pero umaamin na nagkakaroon ng insertion. Yan si Tuta Soto. Si Ping Lacson naman sinasabing nagkaroon ng insertion ang mga senador. Ngayon medyo naglaylo at ayaw pakinggan ang plenary speech ni Senator Marcolita. Risa Hontiveros nagdi-deny patungkol sa insertion pero lahat ng mga senador ay umaamin na mayroong insertion. 750 million. Ang ina mo, Risa Tanas. Booking ka na sa iyong pagkukunwari. Kaya, kung sino po yung mga sumisira kay Vice President Sara, makikita nyo ngayon mga kababayan natin, no? Parang sila po yung dahan-dahan na bumabagsak. Kita nyo na tatlo na. Risa Hontiveros. Ito si Tambaloslos. O, itong si Saldico. Ang pinaka-final talaga dyan si Bongbong Marcos. At yan po yung excited na inaabangan natin kung kailan po ito mangyari. Kaya hanggang dito na lang muna yung video ito mga kababayan. At kung kayo po ay nakarating dito sa part ng ating reaction video, huwag kalimutan i-like at i-subscribe po ang channel na ito. Maraming salamat.